Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So since today is Wednesday, nandito tayo ngayon sa ating third installment ng ating current series, which is God's Guidance in Decision Making. So our topic for today is the Spirit as our guide, or ang pag-iwas sa kasalanan. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Isaiah chapter 30 verses 21 to 22. So in New International Version, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images covered with gold. You will throw them away like a menstrual cloth and say to them, "Away with you." So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, "Ito ang daan, dito kayo lumakad." Tatalikuran na ninyo ang mga Diyos ang yari sa pilak at ginto. Ibabasura ninyo ang mga iyon at sasabihin, "Lumayo kayo sa akin." So, tayong mga Kristiyano, di ba, hindi tayo naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, or personally saying, di ba, before ako makonvert into Christian, bago pa ako born again Christian, active din kami sa simbahan, kasi yung family ko, yung sa mother side ko is, sila religious, so every Sunday kami nagsisimba, and dun sa loob ng simbahan na yun, makikita natin yung mga rebulto, yung mga Diyos-Diyosan, yung parang ginagawa nilang image nila Lord God and Jesus Christ, ni Mama Mary, ganyan. So, ayun yung sinasabi rito na iiwasan na natin yung sabi rito, "Then you will desecrate your idols overlaid with silver and your images," blah blah. Kasi nga, hindi naman natin alam, or hindi dapat natin ginagawa ng imahe yung mga mahalagang persona, kasi nga hindi naman natin sila nakikita pa, and sila parang super valuable sila, parang sila high authority, ganyan, na hindi dapat sila binibigyan ng mukha or ng identity. So para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So number 1, the Spirit teaches us God's ways. So, if tayo lang sa sarili natin, hindi tayo matututo, or if hindi tayo magre-rely sa Bible, or hindi natin hahayaan yung Spirit na mag-lead sa buhay natin, prone tayong makagawa ng mga kasalanan. And everyday yon, kasi nga, diba, tayong mga tao, likas tayong makasalanan. So, kaya nandyan yung Spirit, kasi nga, sila yung way ni God para mas maituro sa atin kung ano ba yung path na dapat nating tahakin sa buhay. Kaya sabi rito sa verse natin, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." So yung Spirit yung nagsasabi ng, kasi nga sila yung nag-lead sa buhay natin. Number 2, the Spirit tells us where to go. So ayun din, connected lang siya dun sa number 1 natin. Sila nga yung nagli-lead sa buhay natin sa path na dapat nating tahakin, yung path na tama and patungo kay Jesus Christ, diba? So, hindi nila tayo dadalhin sa mga desisyon na alam nilang ikasasama natin or ikapapahamak natin. Kaya nga sila nandyan, kaya sila ibinaba sa atin ni Lord God, is para i-guide tayo, since ang series nga natin is all about God's guidance in decision making. So, parang yung Spirit is yung agent ni Lord God para maging guide natin, yung guidance in our decision making. Number 3, the Spirit causes us to throw away our sins. So, isa na sa mga sins na yun, nabanggit sa verse na ibabasura natin yung mga Diyos ang yari sa pilak at ginto. And hindi lang yun. Yung everyday life kasi natin, we are prone na makagawa ng kasalanan. Kaya andyan talaga sila para i-guide tayo na
maka-avoid makapag-commit ng sins, di ba? Hindi man tayo perfecto, but at least, for the very least, nakakaiwas tayo sa temptation, umiiwas tayo sa mga bagay na alam natin mali, para nagiging malinis pa rin tayo, di ba? Na-cleanse pa rin tayo through the Spirit. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, study the Bible through the Spirit. Number 2, follow the Spirit's direction. And number 3, throw away our sins like a menstrual cloth. So, for our discussion part, we should be able to identify the reasons as to why we should treat idols and sins like a menstrual cloth.